ating lahat. Purihin ng Panginoon sa umagang ito na tayong muli ay makakapagbulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. Tayo muna ay sandaling manalangin. Aming Panginoon, dumudulog po kami sa trono ng iyong biyaya, ng iyong kahabagan. Gabayan mo po kami ng iyong Santong Espiritu sa pagbubulay-bulay po namin ng iyong salita. Maging pagpapala po, maging kalakasan ng aming mga buhay espiritual. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tayo po ay tumatalakay sa tema ng ating iglesia sa bearing lasting fruit from God. At ang ating pong paksang talata ay matatagpuan natin sa Joshua 14:6 hanggang 5. Kaya pinamagatan ko po ang ating pag-aaral sa umagang ito, ang namumunga ay nagbubunga. Ulitin ko po, ang namumunga ay nagbubunga. The reality in man's life na po, tumatanda, humihina. Ito po yung katotohanan na hindi natin mapapasubalian. Ito yung katotohanan na nararanasan, nakikita o na-experience ng bawat tao na habang ang tao ay nagkakaedad, habang ang tao ay tumatanda, siya ay humihina. At sa kalalagayan po ng isang babae, kapag siya ay medyo may edad na, siya ay di na magkakaroon ng anak o mahihirapan na siyang magka-anak. Paano tayo makapaglilingkod kung matanda na at mahina na? Makapamumunga pa ba? Dito po sa ating pag-aaral sa umagang ito, tingnan po natin sa buhay ni Caleb. Ang isang tauhan sa Biblia na nagpakita kung paano siya naglingkod, paano siya namunga sa paglilingkod sa ating Panginoon. Isa-isahin po natin yung ilang bagay, ilang katotohanan na makikita natin na pwede nating tularan sa buhay ni Caleb. Una po sa Numbers o sa Bilang chapter 13 at 14, makikita po natin dito siya ay naging isang faithful spy. No, siya po ay naging tapat na tiktik o espiya na ipinadala ni Moises sa lupang pangako. Doon po natin makikita yan. Sabi nga, ito pong si Caleb si Moises ay pumili ng 12 lalaki na pinuno ng bawat tribo. Sa bawat tribo ay kumuha itong si Moises ng leader sa bawat tribo. At si Caleb nga po ay napili para siya ang manguna o sumama sa 12 tiktik. Caleb was the head of the tribe of Judah. No po, buhat siya sa tribo ng Huda, the same tribe po na pinanggalingan ni David at ng ating Panginoon. Dito po kasama si Caleb at si Joshua, kasama yung 10 tiktik, ay isinent sila o isinugo sila sa Kanaan para tiktikan, tingnan yung promised land na binigay sa mga Israelita. Doon po sa Numbers 13 to 17 to 20, dito natin makikita kung ano yung sitwasyon o ano yung nangyari sa kanila. After 40 days po ng pagtitiktik nila, dito yung 12 kasama nga po si Caleb, dito nakita nila na talagang hitik yung bunga. Sabi nga halos hindi mapasan. Napatunayan din po ito nung 10 niyang tiktik na kasama. Yun po ay matatagpuan natin. Sabi nga sa Numbers 13, 23 to 27, the spies told of an amazing abundance of fruit, milk, and unimpressive as the food was soever the people, but not in a good way. Na titingnan natin dito na sa kabila ng magandang sitwasyon na makikita natin sa Numbers 13, ang sabi po dito ay Numbers 13:27. Ang sabi nila, nagpunta kami sa lugar na pinatiktikan ninyo sa amin. Mainam ang lupaing iyon, saganang-sagana sa lahat ng bagay. Katunayan, ang bungang kahoy na kinuha namin doon. Ngunit, pero ito po, makita natin sa kabila ng magandang bagay na nakita nila nitong mga mga tiktik na ito, ang verse 28, ganito po ang kanilang sinabi. Ngunit malakas ang mga taga roon, malalaki ang lungsod at matibay ang muog. Bukod dito, naroon pa ang lahi ni Anak, sakop ng mga Amalisita, ang Negev. Ang kataasan ay tinitirhan naman ng mga Hiteo, Hebuseo at Amoreo. Ang mga baybay dagat naman at ilog ng Jordan ay mga Kanineo. Kung makikita po natin doon sa
ulat ng mga 10 espiyang ito na sa kabila ng nakita nilang maganda pero mas binigyan nilang pansin yung negatibong sitwasyon, yung hindi magandang bagay na nakita nila dito sa lupa ng Kanaan. Pero ang magandang bagay po na makikita natin sa buhay ni Caleb. Sa verse 30, ang sabi po dito ni Caleb, after po na nangusap, after na nag-report o nag-ulat, itong mga 10 tiktik ay ito yung naging ulat naman o ito naman ang sinabi ni Caleb. Pagkatapos nilang magsalita, pinatahimik ni Caleb ang bayan at kanyang sinabi, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila at tiyak na malulupig natin. Sa verse 31, sumagot ang ibang tiktik, hindi natin sila kaya pagkat mas malakas sila sa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat. Ito ang sinabi nila. Higante ang sumakop sa kanila at lalamunin nila ng buo. Ipinipilit pa rin po ng 10 tiktik yung hindi magandang sitwasyon. Pero makikita natin, pagdating naman po doon sa prinsipyo o doon sa sitwasyon na pinanindigan nitong si Caleb, ang sabi niya, halina kayo, lusubin na natin ito. Yun yung mahalagang bagay na makikita natin. Meron siyang stand sa kanyang sarili. Ang sabi nga dito, si Caleb po ay nanatiling nakatayo o tinitindigan niya yung promises ng Lord sa kanila na hindi sila iiwanan, hindi sila pababayaan. At later nga po, kung babasahin natin diretso yung mga talata, makikita natin na sinuportahan ni Josue ang nais na mangyaring ito ni Caleb. Doon po sa Numbers 13:30, kaya makikita po natin dito yung nakakalungkot, yung majority sa kanila ay ayaw dahil sa nakitang sitwasyon. Pero ang sabi nga po, Joshua and Caleb pleaded with the people to trust God for His promises. Yun po yung ipinakita ni Joshua at ni Caleb na dinulog nila, sinabi nila sa mga Israelita na magtiwala sa Panginoon. At itong dalawang ito po, sabi nga, the people were so angry with these two faithful spies that they wanted to stone them on the spot. Ganun po katindi yung dinanas ni Caleb at ni Joshua habang pinaninindigan nila na kaya nilang lusubin at gusto ng mga tao, ng mga kapwa nila espiya na sila sa galit ay batuhin. No po, hanggang sa mamatay sila. Nakakalungkot man pong isipin ang the people turned away from the Lord's from the land of God's promise and wandered around the wilderness. Dahil po sa ganong sitwasyon, hindi nila agad ginawa at hindi sila sumunod. Sila ay nagpaikot-ikot sa ilang sa wilderness for 40 years hanggang sa dumating na nga po yung pagkakataon na tumanda na sila except Joshua and Caleb. Lahat po ng espiya na pumunta doon na nag-against para pumunta na sa lupang pangako, lahat sila ay namatay. At maliban kay Caleb at Joshua, sila lamang po ang naiwang buhay. In fact, it was promise of God that Caleb would own all the land that he saw as a spy. Kasi kung makikita natin, ito po yung pinangako na natiling buhay itong si Caleb kasama si Joshua dahil ito yung pinangako sa kanya ng Diyos. Doon po sa Bilang 14:24. Ngunit si Caleb ay iba sa kanila. Sumunod siya sa akin ng buong tapat kaya makapapasok sa lupaing yaon pati ang kanyang angkan. Napakaganda po ng pangako. Isang bagay pa lang po yan na makikita natin paano na ang mahalagang bagay na makikita natin sa buhay nitong si Caleb. Siya ay faithful spy. Ang pangalawang bagay po, mas nakilalang-kilala rin itong si Caleb ay doon po sa ating paksang talata sa Joshua 14. Ang sabi po doon sa Joshua 14:12, kaya ibigay mo na sa akin ang kaburulan na ipinangako sa akin ni Yahweh. Narinig mo na rin na mga higante ang nakatira doon at matitibay ang muog at naglalakihan nilang lungsod. Ngunit sa tulong ni Yahweh ay palalayasin ko sila sa lupain ito gaya ng pangako niya. Ito pong salitang ito, itong talatang to ay kilalang kilala na give me this mountain. Iyon po yung makikita natin na kumbaga kinausap ni Caleb si Joshua na ibigay mo na sa akin
ang kaburulang ipinangako ni Yahweh, no? Ganon kalakas yung tapang niya, yung meron siyang tapang sa kanyang kalooban na gawin, dahil alam niya na hindi naman niya ito gagawing mag-isa, kundi kasama niya ang ating Panginoon, no? At yun yung sabi niya sa kanyang sarili o doon sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon, ito na yung panahon para masakop ang lugar na ito. After 40 years nga po na doon sa ilang at 5 taon siya doon sa war, Caleb was still ready to battle on the for the Lord, no? Handa pa rin siya makipagdigma para sa ating Panginoon. At yun nga po yung isa sa tinaguriang great speech na ginawa niya nung siya ay 85 years old na, kasi 40 po siya noon nung siya ay naging tiktik, another 40 years sa wilderness, at noong 85 years old na siya, ang sabi, ito na yung kiniklaim niya na yung promised land, no? Hinihingi niya na, sabi niya, ibigay niya na sa kanya ang kaburulang ito. Sabi niya, his confidence was not as much in his own ability to fight. Ito yung isang magandang bagay na makikita po natin. Yung kanyang confidence, yung kanyang tiwala ay hindi dahil sa kanyang lakas, sa kanyang galing, o sa kanyang kakayahan, kaya siya gustong lumaban, kundi ito ay dahil nagtitiwala siya sa pangako ng Panginoon. Mga kapatid, gaano po tayo nagtitiwala sa ating Panginoon? Siya po ay faithful spy. Pangalawa, siya po ay nangusap ng give me this mountain, dahil handa siyang makipagdigma at kukubin ang lugar na yun na ipinangako ng ating Panginoon. At noon, ang sumunod na bagay po na makikita natin sa pagkatao nitong si Caleb, una siya ay faithful servant, faithful spy. Pangalawa nga po yung kanyang sinalita na give me this mountain sa Joshua 14, and sa Joshua 15 nga po yung Caleb the giant slayer. At ang sumunod nga po ay yung faithful man. Paano nga po ba na ipakita ni Caleb ang pagiging matapat niya na lingkod ng ating Panginoon? Dito po natin makikita na doon, kung mapapansin natin, ilang mga chapter lang po sa Bible na makikita natin na sabi nga dito, from these few chapters in the Bible, we get a sense that Caleb was a faithful man of God. Dito po sa mga ilang talata kung saan ay nakita natin ang buhay nitong si Caleb, ipinakita niya na siya ay tapat na lingkod ng ating Panginoon. He trusted the promises of God even when others did not. Ito po yung isang napakagandang bagay para naipakita niya yung pagiging faithful niya sa ating Panginoon, na natili siyang nagtitiwala sa pangako ng ating Panginoon kahit yung iba ay hindi. Imaginein po natin yung speech na ginawa niya, no, na dineliver niya doon nga po sa Joshua 14. Ito ay very motivational, no? Minomotivate niya po yung mga kasama niya Israelita kung paano magtiwala sa ating Panginoon. He was the oldest man in the whole country of Israel when he spoke those words. Doon sinalita niya po yung sinabi niyang kaya ibigay mo na sa akin ang kaburulan na ipinangako mo sa akin ni Yahweh. Ito po ay siya yung pinakamatanda na sa panahong iyon. Pero makikita natin sa isang pinakamatanda na hinihingi, ibig sabihin yung lugar na yun na ibigay sa kanya, hindi lang basta niya aangkinin, kasi mayroong digmaan na po pwedeng mangyari. Pero anong encouragement, anong makikita nating pagiging courageous man itong si Caleb, dahil sa kabila ng kanyang edad, hindi ito naging hadlang para hingiin niya yon at ipagpatuloy ang pakikipagdigma upang lubusang maangkin ang lugar na iyon. Bagamat consequently nga po na makikita natin yung mga disagree doon, namatay sa wilderness, hindi na nila naranasan. Pero sabi nga, what a powerful speech yung ginawa niya that must have been to those who were there that day. Doon po sa araw na yon na narinig ng kanya mga kapwa Israelita, meron siya talagang at tapang, meron siyang lakas ng loob. Bakit? Dahil faithful po siya
sa Panginoon dahil nagtitiwala siya at patuloy na ibinibigay ang kanyang tiwala sa pangako ng ating Panginoon. At dahil po doon, God bless Caleb to for his faithful and his patience, no, doon sa kanyang katapatan at doon sa pagiging matiyaga niya sa pag-iintay, no. At nung handa na po siya sa pakikipagdigma, sabi nga, Caleb was ready to fight the battles where he's to fight, no. Handa na po siya, pero kung titingnan natin, sabi ko nga sa inyo, ang tao habang tumatanda, humihina. Pero makikita natin sa buhay ni Caleb, tumatanda ang edad niya, maaaring yung katawan niya ay manghihina. Pero ang kanyang espiritu ay malakas. Ang kanyang espiritual na buhay ay malakas dahil alam niya na kasama niya ang ating Panginoon. At hindi siya pababayaan ng ating Panginoon. At sabi nga, he patiently allowed God to handle his own war. Inihintay niya yung tamang panahon, tamang pagkakataon na ibibigay ng Diyos sa kanya kung paano i-handle yung war na ito, at syempre sa pamamagitan ng ating Panginoon. Caleb prepared himself for the battle God wanted him to fight. Inihanda niya yung kanyang sarili doon sa ibibigay na laban sa kanya ng ating Panginoon. Kamusta po yung mga paghahanda natin sa ating spiritual na buhay doon sa battle na kinakaharap natin sa ating pong panahon ngayon? Andito tayong muli sa kalalagayang ganito na kinakailangan po nating mag-video ng message dahil nga po sa sitwasyon, dahil ang battle po natin ay itong COVID-19. Ito yung sitwasyon na kinakaharap natin, pero ang hamon ko po sa bawat isa, katulad po ni Caleb, tayo ay manatiling nagtitiwala at manatiling faithful sa ating Panginoon dahil ito po ay inihahanda ng Diyos na ating mapagtatagumpayan. What an encouragement to us to be faithful to the promises of God. Yun po yung nais ng ating Panginoon po. We don't have to make God's promises happen. He is perfectly capable of that. No? Kayang-kaya niya. Hindi natin iintayin munang mangyari, kundi alam natin na wino-work out natin ito dahil capable o may kakayahan ang Diyos at nasa Kanya ang lubusang kakayanan para mangyari ang Kanyang ipinangako sa bawat isa, maging sa buhay ni Caleb at maging sa atin. But like Caleb, we should be prepared no po to follow God and patiently anticipate the fruits of His promises. No po, para maging handa po tayo, handa natin at magkaroon po tayo ng mapapag-intay na puso sa tamang oras, sa tamang panahon, kung paano at kung kailan niya ibibigay yung mga pangako niya sa bawat isa sa atin. Ang isang katunayan, hindi po mabubulaan ang pangako ng ating Panginoon. Ito po ay mararanasan natin. Ano ba yung mga aral na makikita natin sa buhay ni Caleb? Unang bagay po na makikita nating aral sa buhay ni Caleb, he was not defeated or discouraged by what others thought of him. Hindi siya nawala ng loob o nawala ng pag-asa, hindi siya natalo, hindi siya pinanghinaan ng loob, o hindi siya not-discouraged kung ano man yung iniisip ng ibang tao para sa kanya. Maaaring sa panahong ito, iniisip na siya ay mayabang, or maaaring iniisip na, sino ka ba? Ano ka ba lang? Tingnan po natin, kilalanin pa natin minsan, sino nga ba itong si Caleb? No? Kung titingnan po natin, sa Old Testament po, ang makikita natin dito sa buhay ni Caleb, sabi nga, the name Caleb does not reveal the character of this man, but may be an insight into some of the obstacle he faced. No po, doon po sa isang literally meaning o kahulugan ng Caleb, ibig sabihin ay dog. Ito po, no, Caleb means dog, no po, yun yung makikita natin. Pero kung ang pangalang Caleb ay dog, anong klaseng dog o aso itong si Caleb? Isa pa pong makikita nating biblical name of Hebrew origin sa pangalan ni Caleb. Ang sabi nga po dito is, he is one of the people chosen by God to lead the people into the land of Canaan with Moses. The name Caleb is from the Hebrew word Caleb, which literally means translated to dog.
Ano po ang ibig sabihin? Bakit inuulit-ulit natin to? Ano po ba ang karakter ng aso? Bago po natin, makikita natin po dito, no, ano ba yung, kaya tanong ko po kanina, ano kayang klaseng aso itong si Caleb? No? Ano po yung karakter ng aso? Sabi nga, it means being loyal to God like a dog is loyal to its master. Minsan akala natin ay pangit, ang kahulugan ng pangalan niya ay aso. Pero ano ba ang ibig sabihin? Ano ba ang karakter ng dog? It means loyal. No po, sabi nga, it means being loyal to God like a dog is loyal to its master. Tayo po ba ay gaano ka-loyal sa ating Panginoon? Kanina tanong ko, ano kayang klaseng aso itong si Caleb? Caleb, siya ba ay pitbull o siya po ba ay kung ano-anong pangalan ng aso? Pero ang gusto kong tingnan natin yung meaning, yung karakter na to, na siya ay loyal sa Diyos, katulad ng aso kung gaano siya ka-loyal sa Diyos. Ang isa pa pong makikita natin na kaugnayan dito, sabi nga, Caleb is a Hebrew masculine given name. The Hebrew meaning offered for Caleb is, eto po, faithful, devotion, wholehearted, bold, and brave. Ito po yung makikita natin na karakter na makikita natin sa isang aso. No po, siya ay loyal, faithful, devoted siya sa kanyang master. Ganon din po, no, wholehearted. At ang dalawang bagay po na nakita kong maganda pa rin dito is bold and brave. Ganon katapang, ganoon ka-bold siya sa pagsasalita niya, na makikita natin na andoon talaga yung tapang sa kanyang kalooban. Ito po yung mahalagang bagay na makikita natin sa buhay ni Caleb. No, ito yung isang aral, no, na makikita natin, hindi siya na-discourage kahit na ano pa ang tingin sa kanya ng mga tao. No, sabi nga ay nirefuse niya o nag-refuse siya na ma-impluwensyahan ng mga negative. Kahit yung majority na sa 10 ay negative, hindi siya nagpa-impluwensya dito. Yun yung mahalagang bagay o magandang bagay na makikita natin. Aral na hindi tayo dapat nagpapa-impluwensya doon sa mga negative na mga kaisipan, mga negative na bagay na nangyayari. No po, kung hindi tayo ay mag-stand doon sa ating faith, manindigan tayo, pagpatuloy natin ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. Caleb was not going to remain silent while the majority was doubting and disobeying God. Yun nga po yung makikita natin nung binasa natin kanina yung sa Numbers. No po, hindi siya nanatiling tahimik kahit na yung 10 ay nagsasabi na mahirap, hindi natin kaya, pero hindi siya nanatiling tahimik. No, kung hindi, nagpatuloy siya, sinabi niya, lusubin na rin natin. Salamat sa Panginoon dahil itong si Caleb ay handa at willing siyang mag-stand kung ano ang tama, kung ano ang kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. No? Nawa po sa buhay natin, ganun din tayo bilang isang mananampalataya sa harapan ng ating Panginoon. Bagamat sabi ko nga po kanina na itong si Caleb ay hindi naging puwera, no? Hindi po siya naging exempted doon sa dinanas na hirap o hardship, mga trials ng mga Israelita dahil bunga ng pagsunod. Pero sa kabila po nito, he still to serve the Lord has na nagpatuloy po siya talaga. Hindi niya iwinala sa kanyang sarili na susunod siya sa kung ano ang nais ng ating Panginoon. May mga hardship po tayo, may mga pagsubok sa buhay na dinadanas, pero hindi po ito yung maging dahilan para tumigil tayo o huminto tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kung hindi, ipagpatuloy natin. Ang ika-4 na aral po na makikita natin, he did not let obstacle keep him from the fight and ultimately the victory. Hindi niya po hinayaan na itong mga hadlang na to, itong mga obstacle na ito na kanyang nararanasan ay maging dahilan para hindi siya magpatuloy sa paglaban. No? Ipinagpatuloy niya, kaya nga po daw sa Joshua 15:13-19, kasama ang kanyang pamilya, hinarap niya po yung mga obstacle na ito. Everything in life that is worth accomplishing has obstacle. Ito po yung tatandaan natin. Katulad kay Caleb,
naranasan niya po ang iba't ibang hadlang, iba't ibang obstacle. Ganon din po sa buhay natin. Marami pong mga hadlang na dadating sa ating harapan, pero iyan pong lahat ng iyan ay ating mapagtatagumpayan. But knowing God's will allow obstacle to become opportunities for Him to work through us. Yun po yung makikita nating mahalagang bagay. No po, inaalaw ng Diyos yung mga hadlang na ito, hindi para tayo pahirapan, hindi para tayo ay bumagsak, kundi maging oportunidad po natin para gumawa po tayo at magpatuloy po tayo sa paglilingkod. Ito po kasing mga obstacle na ito na ating pinagdadaanan, ito yung nagpapatatag. Ito po yung nagbibigay lakas sa atin para magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi nakikita po natin na minsan man hindi tayo iniiwanan, hindi tayo pinababayaan ng Panginoon kahit na andoon tayo sa mga hadlang na ito, kahit kumakaharap tayo sa mga obstacle na ito. Nawa po ay yung espiritu na ito na binigay ng Lord kay Caleb ay hindi natin, maranasan din natin na tayo din ay makonquer din po natin yung mga mountains sa buhay natin. Sabi nga po, there is still so much to be done and more mountains to conquer. Katulad po nung kaburulan o nung mountain na hinihingi, ito po ay kailangang i-conquer. At hindi po pwedeng hindi i-conquer ni Caleb. Ganon din po sa bawat isa sa atin. Ano ba yung mga dapat nating i-conquer? No? Dito po sa ating talata na binasa sa ating paksang talata sa Joshua chapter 14 po, verse 6 to 15, ang sabi po diyan, kung titingnan po natin, dalawang bahagi po kasi ito nahati sa dalawang bahagi, yung Joshua 14, yung first part, yung 1 to 5, ay ito yung preparation for the division of the land. At pagdating po doon sa 6 to 15, ito na nga po yung Caleb's inheritance, yung sinihingi niya na po yung mountain. Kaya kung titingnan po natin dito, doon sa verse 6 to 9, Caleb remembers Moses' promises. No, kung titingnan po natin doon sa mga talata, lumapit noon kay Josue sa Gilgal ang ilan sa lipi ni Huda. Sinabi sa kanya ni Caleb na anak ni Jeponi ang Seniseo, natatandaan mo pa ba ang sinabi ni Yahweh kay Moises tungkol sa ating dalawa nang tayo'y nasa Kadesh Barnea? 40 taon pa lamang ako noon, sinugo na niya tayo buhat sa Kadesh Barnea upang tiktikan ang lupain ito at iniulat ko ang buong katotohanan. Samantalang ang bayan ay tinakot ng ibang kasama natin na natili akong tapat kay Yahweh ng ating Diyos. Kaya't ipinangako sa akin noon ni Moises na dahil sa aking katapatan, magiging bahagi ko at ng aking mga anak at ang lupaing masayara ng aking mga paa. 45 taon na ang lumipas. Buhat ng sabihin ito ni Yahweh kay Moises, nooy naglalakbay pa sa ilang ang bayang Israel. 85 taon na ako ngayon, ngunit hindi pa nagbabago ang lakas ko mula nang ako'y suguin ni Moises upang tiktikan ang lupain ito. Kaya ko pa ang makidigma at magparoot pa rito. Kaya ibigay mo sa akin ang kaburulan na pinangako sa akin ni Yahweh. Narinig mo rin na mga higante ang nakatira doon at matitibay ang muog ng naglalakihan nilang lungsod. Ngunit sa tulong ni Yahweh ay palalayasin ko sila sa lupaing iyon gaya ng pangako niya. Binasbasan nga ni Josue si Caleb at ibinigay sa kanya ang Hebron. Ang lupain ng Hebron ay nananatili hanggang ngayon sa angkan ni Caleb na anak ni Jeponi sapagkat naglingkod siya ng tapat kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Noong unay Kiryat Arba ang pangalan ng Hebron bilang alaala kay Arba, ang pinakadakila sa mga Anaseo at matapos ang digmaan sa lupaing iyon. Ito po yung makikita natin, kinilaim niya po yung pangako ng ating
Panginoon. Ito po yung katotohanan na siya bilang isang anak ni Jephone ay buong puso niyang siyang sumunod sa kung ano ang nais ng ating Panginoon. The other unfaithful spy po, nakikita po natin na hindi nakapasok, pero yung the other faithful spy katulad po ni Joshua, sila po yung nakarating sa lupang pangako. Makikita natin na dito ay ginabayan at binigyan sila ng lakas ng ating Panginoon. Ito po yung katotohanan na kapag tayo ay nananatili sa Panginoon, tayo po ay patuloy na pinalalakas niya. Nararanasan natin ang pagpapala ng Diyos sa bawat araw. Yun po yung makikita natin sa Joshua chapter 14 verse 6 to 9, Caleb remembers Moises' promises. At ang pangalawa po doon sa mga talatang 10 hanggang 15, Caleb grabs God's promises. No? Yung pangako ng ating Panginoon ay kanyang inangkin o kinuha at alam niya na ito ay ipagkakaloob sa kanya ng ating Panginoon. Bagaman siya nga po doon sa verse 10 to 11, makikita natin siya ay 85 years na, pero ang sabi niya nga po doon sa mga talata, ngunit hindi pa nagbabago ang lakas ko mula nang ako'y suguin ni Moises upang tiktikan ang lupain ito. Kaya ko pa ang makidigma at magparoot parito. Ano po yung katotohanan na makikita natin? This is how God wants us to be in our spiritual life. As we advance in years, growing older, but never weaker in Jesus. Mga kapatid, ito po yung gusto ng Diyos. Opo, nagkakaedad tayo, tumatanda tayo, maaaring yung lakas nating pisikal ay humihina. Unlike doon sa sinabi nga po ni Caleb, na ang sabi niya nga po dyan ay hindi nagbabago ang lakas ko. Maaaring may pagbabago po sa lakas natin sa pisikal. Pero ang sabi nga po ng ating Panginoon, habang dapat ang tayong mga Kristiyano, as we grow older, hindi naman tayo dapat nagiging mahina sa Panginoon. Dapat lalo tayong lumalakas. Lumalakas ang pananampalataya, ang paglilingkod natin sa ating Panginoon. Ito pong pagsalakay o itong pakikipagdigma ay po pwede namang ibigay ni Caleb doon sa kanyang lipi, doon sa tribo ng Huda. Sa kanila na lamang niya pinagkatiwala. Pero hindi po ito nangyari. He doesn't leave the work to someone else. Hindi niya po ito ginawa, though he could have, especially at his age. Meron na po siyang dahilan, may reason siya, matanda na siya, hindi po. Nagpapatuloy po siya. Lagi po siyang andyan, kasama sa pakikipagdigma. Ganon din po tayong mga kapatid. Maaring minsan nagiging, ako po personally, sabi ko nga, minsan iba na po talaga no, yung lakas. Pero nakakahiya po sa Panginoon kung lagi kong sasabihin na medyo mahina, medyo iba na yung lakas. Kasi nakakahiya po kay Caleb, no po, kasi siya ay 85 years old. Pero willing po at siya po talaga ang nanguna sa pakikipagdigma. Tayo po ay nasa battle. Nakikipagdigma. Huwag po nating hayaan na maging hadlang yung ating edad, yung ating kalalagayang pisikal, bagos ay magpatuloy tayo sa ating Panginoon. No po, ito ay gawin natin para sa paglilingkod sa Kanya. Ipagpatuloy natin ang gawain na binigay sa atin ng ating Panginoon. Nangyari po ito dahil siya ay may buong pusong pagsunod, dahil ang buhay niya ay nakakomit sa ating Panginoon. At nawa po, yun ang gawin natin sa ating buhay. Patuloy nating italaga ang ating buhay sa ating Panginoon, sa mga natutunan po natin patungkol sa mga aral at sa mga karakter na meron si Caleb na dapat nating tularan. Ano po yung mga lesson o aral na natutunan natin sa buhay ni Caleb na dapat nating i-apply ngayon sa ating buhay Kristiyano? Ano ang mga aral sa buhay ni Caleb na pwede at dapat nating i-apply ngayon sa ating buhay Kristiyano? May tatlong bagay po na gusto ko maging basehan natin kung paano natin i-apply ang mga bagay na natutunan natin kay Caleb. Una, there is a mountain God has promised for us to conquer.
Mga kapatid, meron pong ibinibigay o ibibigay na mountain ang Lord sa atin na kailangan nating mapagtagumpayan, na kailangan nating makonquer. No po, God has prepared mountain for each Christian, no po, which He must take hold of and capture, no? Kailangan po natin itong makuha, kailangan po natin itong mapagtagumpayan. At ito po yung pangako ng ating Panginoon na dapat nating panghawakan sa ating buhay, na ito ay kinakailangan nating mapagtagumpayan, no? But which we sometimes ignore because our minds are preoccupied with someone else mountains in that is not intended for us anyway. No, ito po yung gusto kong makita. Minsan yung mountain na dapat nating i-conquer, na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, na dapat nating dapat tayo makidigma, dapat nating mapagtagumpayan, hindi nangyayari. Bakit? Busy tayong masyado doon sa mountain ng iba na hindi naman para sa atin. Mga kapatid, may kanya-kanya po tayong mga pagsubok. May kanya-kanya po tayong problema. Hindi ko po ibig sabihin na huwag tayong mawalan ng pakialam sa ating mga kapatiran o sa bawat isa. Handyan po talaga tayo. Pero huwag po nating kalilimutan habang tinutulungan natin ang ating mga kapatid, i-work out din natin ano ba yung mountain na ibinibigay sa atin ng Lord na dapat nating i-overcome o kailangan nating i-conquer. There is a mountain designed for each one of us, and we need to ask wisdom sa ating Panginoon to discover this challenge that God has prepared. Para po makita natin kung paano natin ito mapagtatagumpayan, paano natin ito mako-conquer sa ating buhay. Kapatid, ano yung mountain na binibigay sa iyo ng Panginoon na dapat mong mapagtagumpayan? Po pwedeng kahirapan, pwedeng mga pagsubok sa buhay, pero hindi yan naandiyan para tayo pahirapan. Kung hindi, binigay yan sa atin ng ating Panginoon para tumibay, lumago tayo sa pananampalataya natin. Yun po yung binibigay, kung paano binigay ng Diyos kay Caleb yung mountain. Hindi po para siya, opo, sa simula, nahirapan sila sa pakikipagdigma. Pero after nun, blessing. After po na makonquer natin yung mountain na binigay sa atin ng Panginoon, may blessing po yan, may pagpapala na bibigay ang ating Panginoon. This mountain is not, pangalawang bagay po, this mountain is not an effortless climb. Yun po yung katotohanan, mga kapatid. Hindi simple, hindi madali na akyatin. Pero sabi nga, I can do all things through Christ who strengthens me. Palalakasin po tayo ng ating Panginoon. The mountain God has promised us is not a comfortable one. Just because you find a task to be uneasy does not mean you are good at it. Hindi ibig sabihin madali mong na-overcome, madali mong tapos magaling ka na. Yung skills, yung kakayanan, yung mga abilities ng tao ay sinusukat ng ating Panginoon to face giants and overcome ang lahat ng mga ito sa buhay natin. Yung mga intended, binigay sa atin ng Panginoon, ibinibigay niya ito para maging stepping stone natin para tumatag, lumakas ang ating pananampalataya. Ang nais ng Panginoon ay, sabi nga, God wants us to get out of our comfort zones and set free the power of faith by having us face the towering threats to our spirituality. Mga kapatid, alis po tayo doon sa comfort zone natin. No po, minsan ayaw natin gawin ang isang bagay o ang bagay na ito kasi mawawala tayo doon sa ating comfort zone. Mahihirapan tayo. Pero katulad nga po na sinabi ko kanina, yung mountain na binibigay sa atin, hindi po siya effortless. Kailangan talaga nag-e-effort tayo. Umalis tayo sa comfort zone natin para makita natin ang biyaya, ang pagkilos ng Panginoon. Habang tayo po ay nasa comfort zone natin, hindi natin makikita kung paano gumagawa ang Diyos sa buhay natin. Pangatlo, God is with us once we decide to climb our mountain. Napakagandang pangako po na ang Diyos ay kasama natin. Sumasa atin kapag nag-decide na tayo na umakyat.
doon sa mountain na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Sa tulong ng ating Panginoon, makakaya natin na i-deal ang lahat ng obstacle, lahat po ng mga trials na mararanasan natin para maklaim yung mountain na binigay sa atin ng ating Panginoon. Ano yung mountain na binibigay sa iyo ng Lord ngayon na hindi mo pa nahahawakan, hindi mo pa nakakonquer? By the power of God, we will be able to conquer, no? Sa kapangyarihan ng ating Panginoon, any giants doon sa buhay natin na humahad lang para makuha natin ang mountain na intended para sa atin, handyan ang ating Panginoon. Ang sabi po sa isang awit ay ganito, maganda po kung ito ay inyong mapapakinggan. Ito po ay Tagalog adaptation. Ang pinaka-title po nito sa English ay When Answers Aren't Enough. No po, kung sagot ay hindi sapat. Ang sabi po dito, kahit bundok man ang unang pagsubok, hinarap, inakyat, nagwagi. At pagsapit mo sa patag, nakita ang aninong halos di mo magapi. At sa sarili, ang akala mo ay kaya. Taglay mo't gabay ang salita. Subalit sa pasaning kay bigat, susuko ka. Sinaulo mong talatay nasa na. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siyang sagot at higit pa. Sa kanya puso'y ligtas at papayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Huwag nang magtanong pa, bakit nga ba? Landas ng ating Diyos ay alamin. Papanatag ang damdamin, tanaw mong kanyang layunin. May luha man, tagumpay ay kakamtin. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siyang sagot at higit pa. Sa kanya puso'y ligtas at papayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Ito po yung isang lyrics ng awit na talagang kung may mga pagkakataon dumadating naman po talaga na hindi natin kaya, nariyan po ang ating Panginoon. Kahit bundok po yung mga pagsubok na kinakaharap natin, tandaan po natin, yung binigay na bundok na yan ng Lord, may blessing po sa atin ang ating Panginoon. Naglilingkod tayo sa Panginoon, tayo po ay namumunga. Kaya nga po yun po yung ating tema, bearing lasting fruit from God. Namumunga tayo sa panahon ng ating paglilingkod. At ang sabi nga po, doon sa pamumunga iyon, may bunga pa. Katulad po ng naranasan ni Caleb. Sa panahon na siya ay nasa paglilingkod sa Panginoon, namunga siya, doon naging faithful siya sa Panginoon at natularan, nakita ng mga Israelita. Ano po yung naging bunga nito? Siya po ay pinagpala ng Panginoon, may ibinigay na mountain o binigay na blessing sa kanya ang ating Panginoon. God is a faithful servant. Caleb is a faithful servant of God. Courageous o matapang, malakas ang loob, dedicated sa Lord, giant slayer in his ministry, and because of this, he become fruitful. Dahil po doon siya ay naging mabunga. Sa kanya pong 40 years na lakbay sa buhay niya bilang isang Israelita, ipinangako ng Diyos sa kanila na ang lupang pangako. 85 years na yung pamumunga niya ay nagbunga. Give me this mountain. We need to recognize, kailangan po nating makita which mountain God wants us to conquer and claim through the wisdom that comes from Him so that we'll never go wrong in making decisions. Ano pong mountain ang ibinibigay sa atin ng Diyos? Dapat ma-recognize po natin ito para ma-conquer at i-claim at huwag po tayong magkamali sa ating mga desisyon. Mga kapatid, ang namumunga ay nagbubunga. Panginoon, pagpalain mo po kami sa pagkadinig ng iyong salita. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.